Habang nag-i-scroll-scroll ako sa aking FB, napadaan ito sa akin, itong nagtitinda ng drone, kaya naman pinanood ko ito at interesado ako dito. Ito ang drone na pinag-uusapan natin, ang Hover X1. Halos kasing laki lang ng isang iPhone 11. Ito nga pala yung page yung nagtitinda ng drone na yun. Matapos ko mapanood yung video, pinasa ko sa kapatid ko yung link ng video. Sabi ko, ang ganda nito, target ko magkaroon nito kapag nakaipon ako. Sabi naman ng kapatid ko, i-order ko na raw yan, siya na daw magbabayad. Kaya naman natuwa ako, sabi ko, ay thank you. At nag-sponsor ang aking kapatid sa aking drone. Gusto ko kasi magkaroon ng drone para sa aking pagbablog. Pagkatapos ng usapan namin sa chat ng kapatid ko, agad na pinadala niya sa GCash yung pambayad ko sa drone. Nung una, inisip ko kung legit ba to, kaso wala naman akong nababasang mga bad comment dito. Wala akong nababasa sa mga comment na ito ay scam, kaya naman nagtiwala kaagad ako. Meron pa nga akong nabasang comment na nagpapatotoo na legit daw ito at meron silang mga picture na pinakita na natanggap daw nila yung drone. Kaso hindi sumagi sa isip ko na kaya pala ma-delete dito sa FB yung mga bad comment, kaya pala wala akong nababasang bad comment dito. Lahat ng comment dito magaganda. Ang ginamit nilang video sa ads na yun ay kay Lim Official, isa sa mga idol ko dito. Maganda kasi yung mga content niya about sa pagbaban life, kaya nakapalo ako sa kanya. Sa YouTube, meron siyang 296,000 subscriber. At sa Facebook, meron siyang 1.9 million follower. Take note nga pala, hindi siya yung scammer na tinutukoy ko. Pinapakita ko lang na itong video ads ni Idol ang ginamit nila, pero hindi siya yung nagtitinda ng drone. Agad na ako nag-chat at nag-order na ako ng isang drone. Sabi ko pa nga, cash on delivery na lang para sure, baka kasi hindi dumating yung parcel ko kapag nauna yung bayad. Ito nga pala ang kapatid ko yung nag-sponsor sa akin ng drone. Nagpasalamat na kaagad ako sa kanya. At bilang pasasalamat ko, nais kong ipromote ang kanyang El Jinga Transient House. Baka kasi sa pag-promote ko, makatulong pa ako para lalo dumami ang kanilang customer. Ito nga pala ang page nila sa Facebook. Pwede nyo to i-search para tingnan nyo kung anong meron dito sa El Jinga Transient House. Madami silang ma-upload video doon. Pwede nyo yon panoorin para meron na kayong idea kung anong meron sa El Jinga Transient House. At kung gusto nyo mag-check-in dito, andyan naman yung contact number sa page nila. Kontakin nyo na lang para makapagpa-reserve ng room. Ito naman yung TikTok account nila. Pwede nyo to i-search sa TikTok at mag-follow na rin kayo. Mapapanood nyo rito yung mga video upload nila. Ang best attraction nila ay natatanaw yung Bulkang Mayon mula dito. Diba ang sarap magpahinga habang pinapanood mo ang ganda ng Bulkang Mayon. At kahit pumutok man yung Bulkang Mayon, safe pa rin yung location nila kaya mapapanood mo pa rin yung laba mula sa Bulkang Mayon. Ito naman ang itsura ng loob ng El Jinga Transient House. Maganda siya, malinis, siguradong magugustuhan nyo mag-check-in dito. Ito ang matatanaw niyong view mula sa room. Tanaw ang Bulkang Mayon. Ang sarap pagmasdan ang ganda ng Bulkang Mayon habang nagpapahinga ka rito. Heto naman ang itsura niya kapag gabi. Barkada, pamilya, backpackers din, couple na sweet, dito'y kapag sa araw naman, heto naman yung itsura niya na matatanaw nyo dito. Para na magpahinga sa lugar na may tanawing kakaiba. Mayon volcano sa umaga, gising ka na may ngiti sa iyong mukha. Kung interesado kayo at gusto nyo magpa-reserve ng room, i-search nyo itong page nila, nandyan na rin yung contact number. Pwede kayo tumawag sa kanila at magpa-reserve ng room at pakipollow na rin ang page nila. 3 days later. Pagkalipas ng 3 araw, dumating na yung parcel ko. Tuwang-tuwa ako kasi meron na akong drone. Makikita nyo, selyado pa ito. Nahirapan pa ako buksan ito kaya naman pinunit ko na yung plastic. Ayan, nabukasan ko na, inilalabas ko na yung karton. Grabe ang pagkakasarado nito. Heto, tinatanggal ko ulit. Dahan-dahan kong pinubuksan ang karton. Ayan na, nabubuksan ko na. Heto na ang aking drone. Teka lang, parang may mali dito. Buksan ko nga mabuti yung plastic para makita ko mabuti.
Super excited pa naman ako kasi itong kauna-unahang drone na magkakaroon ako sa buong buhay ko. Pero nagtataka ako bakit phone holder yung cartoon? At ito ang bumungad sa akin, hindi naman ito ang drone na in-order ko. 50 to 100 lang halaga nito sa Shopee, samantalang yung binayad ko para sa drone, libo yun. Mukhang na-scam yata ako sa binilahan kong online store. Yung in-order kong drone, naging phone holder, paasa naman to para tuloy akong na broken heart. Kay sakit isipin na ika'y mawawala dito sa piling ko. Scammer nga pala ang page na ito. Nagpapa-order ng drone tapos hindi naman pala drone ang darating. Papadalahan ka ng item na napakamura. Nag-message ako sa kanila bakit phone holder ang dumating, hindi drone. Kaso wala akong makuhang maayos na sagot sa kanila. Yung nire-reply sa akin nakaprogram na, paulit-ulit na lang. Kaya naman ito na yung huling step ko, nireport ko na lang yung page. Nilagay kong reason dito, scam. Ayan, nasend ko na yung report page kay Meta. Dadalhin ko na lang itong phone holder sa Barangay Eskwela doon kila mama. Ibibigay ko na lang ito sa kanya kasi meron akong phone holder. Drone ang kailangan ko, hindi phone holder. Kaso ito yung dumating. Napagsabihan tuloy ako ni mama, hindi daw ako nakikinig sa kanya. Sabi ko kay mama, hayaan mo na, mas maganda na yung niloloko kasi palatandaan lang yan, nasuswertihin pa ako. Kaysa naman doon sa mga scammer na yon, yung mga nanloloko, lalo lang sila mamalasin sa buhay. May karma din yan, makakarma din sila. Baka yung kinita niya sa panloloko, merong magkasakit sa kanilang pamilya, maubos lang yan sa pagpapagamot. At lalo silang maghirap ng husto. Ayoko ma-stress sa mga bagay-bagay na yan, kaya nag-iisip na lang tayo ng positive vibes.